Good morning. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Muli ito po si Pastor Walter Faustino. Attorney Bern. Ayan, tayo po magsasama-sama sa umagang ito. Magandang umaga po muli in behalf of our senior pastor, Pastor Dong, and Pastor May, and the Hub of Christ Church. Ito po ang Daily Life Sharing. Ito po ang Daily Life Sharing. Morning Devotion. Yeah. Para po sa umagang ito, ang ating pong babasahin ay nasa 2 Timothy. Bago muna tayo magbasa, mag-antay-antay muna tayo. Sa umagang ito ay dali natin. Yan. Sa umagang ito, maraming salamat po sa Diyos. Tayo magmanalangin muna. Ito po. Father God, maraming pong salamat sa umagang ito. Amin pong patuloy na dinudulog sa iyong harapan, O Lord. Ang iyong mga anak, Panginoon. Ang iyong mga servant, O Lord. Yes. Panginoon, patuloy mo po kaming linisin, dalisayin sa iyong harapan. Kayo po ang manguna, kayo po ang gumabay, kayo po ang patuloy, O Lord, na magbigay ng iyong salita, Panginoon. Sa bawat makikinig at sa bawat makakapakinig, O Lord, ng iyong mga salita sa araw na ito, Lord. Hayaan mo po na ito'y tumimo sa aming mga isip, pababa sa aming mga puso, at malakaran sa aming mga buhay. Sa ilamang po, Panginoon, ang mataas na kapurihan at papuri. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Ayan. So, good morning mga kapatid. Ayan na, marami nang pumabati sa atin. Ayan. Pastor Walter. Ayan. Sino-sino ba yan? Si Ate Sally, si Judy, Sister God. Judy Vergara. Amen. Si Charmaine Joy Arnaiz. Praise God. Amen. Amen. Good Amen. morning po sa inyong lahat. I-share nyo na po ang ating Daily Life Sharing TV. Ayan. Upang marami po ang ma-bless Amen. sa salita ng Diyos ngayong araw na ito. Ayan. At, yan. Sa umagang ito, ayan. Ang ating topic ay ano? Ang ating babasahin ay 2 Timothy, o ikalawang... Chapters 2 and 3. Yan, ikalawang Timoteo, no? Kapitulo 2 hanggang 3. Ayan. Sige po. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ating po mga Bible, po, sa ating po mga kaibigan at mga nais makapakinig ng salita. Pwede po natin siyang itag. Pwede po tayong mag-share. Ayan. Magandang umaga po. Diyan na si Bebe. Good morning, Sister Bea. Dubyard. Praise God. Amen. Praise God. Ayan. Si Nanay Carol, nandiyan na rin po. Ayan. Si Kasama Nanay natin, Carol. matagal na natin nakakasama Praise God. sa ating mga morning devotion. Oo, si Nanay Carol. No? Palagi natin kasama yan sa intercession. Mamayang gabi, magkita-kita po tayo ulit. At titig na pinili, taga London. Hello po. Amen. Praise God. Ayan. Share nyo lang po. Ayan. Napakaganda po ng ating babasahin ngayong araw na to. Ate Tigna, Ate Flor. Yes po. Ayan. Sino pa? Ate Norma Sales, Cadiz. Marami pa tayong mapagpala. Sister Bea. Si Ate Charmaine Joy Arnaiz. Kuya Larry Bautista. Ayan. Anuhan lang muna natin sila. Ate Hilda Santos. Ayan. Ate Hilda. Nanay Carol. Sa San Juan. Santa Mesa. Santa Mesa. Ayan. Estrella Aseo. Miroy. Watching. Uy. Siguro ito ay wife ni Pastor Miroy na nasa London, no? Magandang umaga po. And nakikita ko po palagi. Ate sa Pasig, nandiyan na rin po. Ayan. And Ate Shoni. Nanay Shoni. Nanay Shoni. Ate Marisa, Tagalipa, nandiyan na rin po. And Salamat po, salamat po. Goldie Dayen.
Yan. Goldie Dayan. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Si Ate Rose, Bacoor. Ate Ula, no? Ursula Cruz from, from Pasig, no? Mga ating pong dating mga napupuntahan, no? Mga big group po natin. Sister Jessa, namimiss ka na namin dito. Ayan, sino pa po? Praise God. Sige, tayo Carla ko, yan. Asares, magandang umaga sa iyo, Sister Carla. Welcome po. And shout out na rin sa iyong husband dear. And then, yan, Ate Kasinga, Ate Flor, sino pa po? Yan, sige. So, bagang ito, ihanda na po natin ating mga sarili at tayo po yung magbabasa at mag-uusap-usap po tayo. Napakaganda po nitong ating pag-uusap-usapan sa umagang ito. Amen? Sige po, attorney, ano nga po ang ating babasahin? Magbabasa na po ba? Pwede na. Yes po. Kasi excited na po ako magbasa kanina pa. 2 Timothy po tayo ngayong umaga, chapters 2 and 3. So, babasahin ko po sa Tagalog. Mag-umpisa po tayo sa talata 2. Ang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Kaya ikaw, Timoteo, sabi po ni Apostol Pablo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Makibahagi ka sa paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo, hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat dapat na tumanggi ng bahagi sa ani? Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Kristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinapangaral ko na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadena ako na parang isang kriminal. Pero hindi nakakadenahan ang salita ng Diyos. Dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Totoo ang kasabihang, kung namatay kayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Amen. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat. Dahil hindi niya maikakailang kanyang sarili. Verse 14. Ang karapat-dapat na alagad ng Diyos. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa presensya ng Diyos na iwasan ang walang kwentang pagtatalo. Wala itong mabuting na idudulot kung di kapahamakan sa mga nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Iwasan mo ang makamundo at walang kwentang usap-usapan dahil lalo lang napapalayo sa Diyos ang mga gumagawa nito. Ang mga sarili nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang na sina Himeneos at Philetus sa mga taong ito. Lumihis sila sa katotohanan dahil itinuturo nilang naganap na ang muling pagkabuhay ng mga patay at ginugulo tuloy nila ang pananampalataya ng iba. Ganoon pa man, nananatiling matibay ang saligang itinatag ng Diyos at may nakasulat na alam ng Panginoon kung sino ang sa Kanya.
At dapat lumayo sa kasamaan ng bawat taong nagsasabi na siya ay Panginoon. Sa isang malaking bahay, may mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, at mayroon ding yari sa kahoy at putik. Ginagamit sa mahahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pilak, at ang mga kasangkapang yari naman sa kahoy at putik ay sa pang-araw-araw na gamit. Ang mga taong lumalayo sa kasamaan ay nabibilang sa mga kasangkapang ginagamit sa mahahalagang okasyon. Nakatalaga sila sa Panginoon, kapakipakinabang sa Kanya, at laging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. Iwasan mo ang mga walang kwentang pakikipagtalo at kalokohan lamang, dahil alam mong hahantong lang ito sa alitan. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais na ito. 3 kabanata. Tuloy ko na ba, Pastor? Ako na ang magbabasa. Ako naman po. Sige po, ituloy po natin ang ating pagbabasa ng ating pong banal na sulatan, ang mga huling araw. Ano po? Kalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 3. Ano po? Ang mga huling araw. Tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, papagmataas, mapang-insulto, no? Masuwayin sa magulang, no po? Walang utang na loob, no? Mapatid ang aga-aga, no? Ang mga naririnig, no? Masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Verse 3, ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Makipagkasundo, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili at galit sa anumang mabuti. No? Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Ipinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Verse 6, may ilan sa kanilang gumagawa ng paraan upang makapasok sa mga tahanan at panloko ng mga babaeng mahihina ang loob, nalulung na sa kasalanan at alipin ng sari-saring pagnanasa. Nais laging matuto ng mga babaeng ito, pero hindi nila maunawaan ang katotohanan kailanman. No? Has not found the of truth, no? Ang katotohanan, ang pagkontra sa katotohanan ng mga lalaking nangangaral sa kanila ay gaya, naalala ko tuloy, no? Gaya ng pagkontra nila Jannes at Jambres kay Moses, no? Alala nyo sa Exodus, no? Sa Exodus 7, hindi matino ang pag-iisip nila. At ang sinasabi nilang pananampalataya ay walang kabuluhan. Pero hindi rin magpapatuloy ang ginagawa nila dahil mahahalata ng lahat ang kahangalan nila. Gaya ng nangyari kina Jannes at Jambres. Verse 10, ngunit ikaw, Timoteo, alam mo lahat ang itinuturo mo, ang aking pamumuhay, layuning, pananampalataya,
pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Alam mo rin ang mga dinanas kong pag-uusig at paghihirap, katulad ng nangyari sa akin sa Antioch, Iconium at Lystra. Ngunit, iniligtas ako ng Panginoon sa lahat ng mga iyon. Ang totoo, lahat ng nagnanais mamuhay ng may matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Verse 13, ang masasama at manlilinlang na may lalo pang sasama at patuloy na manlilinlang. Maging sila mismo'y malilinlang. Verse 14, ngunit ikaw, sino sinasabihan si Timoteo, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo at pinaligan dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Verse 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16, lahat ng kasulatan na isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Purihin ang salita ng Panginoon at pagpalain ang kanyang salita. Salamat po. Amen. So, attorney, sa unang chapter nating binasa, anong iyong maaaring masabi, no? Yung sa ating grace, no? Sa grasya ng Panginoon, tayo daw po ay maging malakas. Ano? Sa 2 Timothy, chapter 2 po, chapter ay 2. tungkol sa ating Kristiyanong pamumuhay. Mm-hmm. Ikinumpara tayo, Pastor, sa tatlong klase ng tao. Yan. Ang sundalo, ang atleta, yan. at ang paborito mo, magsasaka. magsasaka. Amen. Ang mga plantito at plantita. Amen. Praise God, praise God. Ang soldier po, sabi doon, ito, napakahalaga nito. Palagi namin sinasabi ito sa mga pastor nung isang araw lang. May kinumpirma kami sa Commission on Appointments na 36 generals at mga officers of the armed forces of the Philippines na-promote, mga tumaas ang ranggo. Lagi po nating inihahabilin ito sa kanila. Do not get entangled with this world. Ano ang ibig sabihin ng Pastor? Wag daw wag lalo na po sa politika, makialam. Pastor. Na napakadelikado na pag ang mga sundalo natin ay nakikialam sa politika. Alam mo ba yun, Pastor? Bakit kaya? Kasi pag politika, diba? Medyo yan eh. Medyo alam mo na. Masalimuot, complex. Sabi nila. Pag natutong makialam ang ating sundalo dyan, ayun, natututong magkudeta. Natututong mag-rebellion, diba? Yan. Natututong hindi sumunod kasi napakahalaga sa mga sundalo ang pagsunod. Mamaya mababanggit po natin yan kasi dun sa chapter 3. Sa chapter 3 po, ang issue po dun ay apostasy. No po? Sa Bible, pag sinabi po natin apostasy, ibibigyan ko lang po ng preview. Sa chapter 3 ay unang-una yung pagdating ng mga tao, pagdating ang panahon na ang mga tao ay tatalikod sa pananampalataya o iiba ng landas. At sasabihin doon ni Pablo kay Timoteo, ano ang dapat niyang gawin, no? How to confront apostasy. Yeah. So bilang Kristiyano, Pastor, napakahalaga na matuto tayo sa pagsunod. Amen. At lumayo tayo. Renewing of the mind. Sa Do not Romans be 12. conformed by the things of this world, but be renewed in your mind. Kasi ang labanan po natin bilang Kristiyano ay nasa isip. Pag-uwi na raw po At natin marami tayong gustong isipin, marami tayong gustong gawin.
na kung minsan yung ating prioridad o dapat nating gawin bilang mananampalataya ay hindi natin magawa. Kaya sabi kanina, wala daw dapat pakialman ang isang sundalo, hindi dapat siya mag-participate sa mga bagay na hindi pang sundalo. Opo. No? At bakit naman kinumpira tayo sa athlete o sa manlalaro? Dahil, sabi, hindi ka pwedeng manalo o hindi ka pwedeng sa buhay, hindi ka pwedeng maging matagumpay kung Hindi ka ikaw, susunod sa hindi ka susunod sa mga rules rules. and regulations. Ano bang sabi ni Jesus Christ? Lagi daw po tayong sumunod sa commandments ng Diyos. Amen. So, pagsunod pa rin, Pastor. Pagsunod pa rin talaga. Oo, Kasi yan talagang protection natin. Amen. Ano? Yan talaga. Laban sa mga nagaganap sa mundo, dahil Kristiyano na nga tayo, hindi na tayo citizens of this world. Amen. Amen. Kaya dapat, sabi ng Panginoong Jesus, I teach them to obey what Tama. I have taught you, my commandments, Mhm. diba? So that I will be with you to the end of times of the day. Praise At God. pangatlo, Pastor, kinumpara naman tayo sa Magsasaka. paborito mong role. Ayan, magsasaka. Ang magsasaka. Dahil ang magsasaka ay kagaya ng asawa kong Pastor, hard-working. Yan. Hard-working, persevering. Kasi sabi, Pastor, pagka tayo'y naligtas na at tinanggap natin ang Panginoong Hesus, Yeah, tama. tayo'y naging Kristiyano, dito sa mundo, kailangan nating magsikap. Pagsikapang palakihin. No? Pagsikapang Palakasin. mag-mature sa Parang ating yan, muscle. salvation. No? Ang faith ay parang muscle. Kailangan mag-workout. Kailangan mo i-workout, kailangan mo mag-practice para ang iyong pananampalataya ay lumaki. Amen? So, katulad din binabanggit sa 1 Peter, no? Sa 1 Peter, sabi sa 1 Peter, kailangan maghihanda ang iyong isipan, no? Sa pagkilos, no? Work out your salvation, sabi, diba? Mag-mature ka kasi mula born again, di bagong panganak, diba? Infant. Kapag infant daw, ang kakainin ay gatas. So, kaya nag-uumpisa tayo sa mga new believers class at pagpapalago ng ating pananampalataya. Okay. At bilang Kristiyano, kailangan natin lumago sa salita ng Amen. Diyos. Yan, bago tayo magpatuloy, batiin lang natin yung ating mga bagong pasok ng mga kapatid. Yan, kanina nabanggit na natin si Ate Charmaine, si Ate Flor, yan, si Ate Madel, Althea, Ate Yogi, Ate Yogi, magandang umaga. Ate Kasing, ayan, sino pa? Okay na, nabanggit natin si Ate Ana de Leon. Ayan, Ate Ana de Leon and si Kiel Kaira Kiamko. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. No po? Ay, sorry. Ayan. So, siguro ang isang pag mapapansin niyo mga kapatid, ito po ay sinulat ni... bakit nagtatanong kayo, no? Pastor, bakit po sulat ni Pablo kay Timoteo? Ito po kasi yung panahon, mga kapatid, na si Pablo o si Paul ay nakakulong na siya. Na po. At ito yung time na kung saan, na po. Nakakadena pa daw, Pastor. Oo, nakakulong at nakakadena. Pero sabi kanina sa salita ng Panginoon, maaari niyo akong ikulong at maaari niyo ikadena ang aking katawan, pero hindi niyo pwedeng ikadena ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Ganun po ang spirit. Ganyan po nating tanggapin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Na kung minsan, pakiramdam natin, we are not worthy. We are not that strong, or hindi tayo ganun kagaling magsalita, o hindi tayo galing ka-fluent mag-English. Pero mga kapatid, panampalatayanan niyo po ang salita ng Panginoon. Kaya nga po mahalaga na tayo po'y dumadalo, tayo po'y nagbabasa, tayo nakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi in that way, nagiging familiar ang iyong system, ang iyong mind, ang iyong bibig, ang iyong mata, na ang iyong buong katawan, ang iyong buong pagkatao ay yung inner man mo, no, yung pangloob na pagkatao ay lumalakas. Kasi sabi nga natin kanina, katulad ng pananampalataya, you have to work it out para lumaki ang iyong pananampalataya. Ang masarap po sa pananampalataya, habang ito po'y iyong ginaganap, habang ito'y nilalakaran mo,
lalong lumalaki ang pananampalataya kasi nakikita mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Not because you're strong, not because you have the perseverance, although kailangan natin yan, pero nais po namin maipaliwanag sa inyo na ang nagpapalakas po sa atin at nagpapalaki ng ating pananampalataya, mga kapatid, ay hindi po ang ating sarili, kundi ang grasya ng Panginoon. Amen. At dito po sa chapter 2, nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid, ano po? Buksan ko lamang po itong ano natin, ano po? Meron po tayong pwedeng ibahagi sa inyo, 6 na po, no? Hindi ko lang po sure kung kaya natin matapos to. No? Ano po bang oras? 5:27. Meron pa tayo mga 30 minutes. Ano po? Sa chapter 2 po, dinidiscuss po dito, ano po ba ang mga karakteristik po, ng isang faithful minister o ng mga lingkod ng Panginoon na matatapat sa Kanya. Sinabi po ni Paul, pag tinignan niyo po dyan, sinabi po mula chapter 2 verse 1 hanggang verse 26 may 6 yung pagiging guro yung pagkakaroon ng fixed mind o single mind yung sabi nga kanina ng aking mga bahay ay yung pagpupursigi yung pagiging husbandman at yung pagiging diligent workman at yung pagiging ang panatilihin mo na ang iyong katawan kasi ang katawan po natin ay vessel. Na ang sabi, lumayo tayo sa anumang mga tukso o kasalanan. At yung huli po ay yung pagiging mahinahon na lingkod ng Diyos. Okay po? So ngayon mga kapatid, ito po yung number 1 po, pagiging guro. Yan po ay makikita nyo sa chapter 2 Timothy chapter 2 verses 1 and 2. Babasahin ko lamang po ulit sa Tagalog. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya. Pag sinabi po natin anak sa pananampalataya, ito po ay isang relationship na po. Fathering, father in the spirit. Po. At kung makikita nyo, even nung panahon pa ni Paul, mayroon ng ganitong practices na po. Ito po yung sinasabi rin sa Jeremiah 3:15, mga kapatid. Na tayong lahat, kailangan po natin na magsasalita sa ating buhay. Sabi po sa Jeremiah 3:15, I will give you a pastor, I will give you a shepherd coming from my own heart, sabi ng Diyos, to feed you knowledge and understanding. Kasi, mga minamahal, alam natin, tayong lahat, kung minsan ito'y sumasagka kung bakit ayaw natin magpakalalim at ika nga ay humayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Why? Dahil walang nagpapaliwanag. Kaya tayo nahihirapan. Kasi sa totoo lamang po, kung wala naman din po nagpaliwanag sa amin, kung wala din po nagpakapastor sa amin, sila Pastor May, sila Pastor Dong, hindi naman po namin maunawaan ang salita ng Diyos. Pero we took time. Kung amin pong babalikan yung mga nakaraan, babalikan yung mga panahon since 2014, kung hindi ko po ipinagkatiwala ang aking pamilya sa isang church, ay hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. Kaya ito po yung aming panghihikayat sa inyo. Pastor, kaya yung Romans 10:17, dalawa yung salitang hearing, diba? Hearing and hearing. Tandaan nyo po, Romans 10:17. Habang nagbabasa ka, naririnig mo yung sarili mo yes, na binabasa yung salita ng Diyos. At nakikinig ka din sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Mahalaga talaga yan. Kasi sabi sa Romans 10:17, ang pananampalataya daw po ay nabubuo. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ngayon, tayo mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo naglilingkod na po, tayong ginagamit na po ng Panginoon, mga kapatid, ilagay po natin sa ating mga puso yung sinasabi sa pag umatras po kayo ng konti sa verse 14, Romans 10 verse 14. Yan po yun eh. Kung wala pong nagpaliwanag sa atin, walang nag-alaga, walang nagpakapastor, walang nagbigay ng mensahe sa ating mga buhay, mga kapatid, mahirap pong lumago. Parang halaman, pag ikaw ay aasa lang sa tag-ulan, baka sa tag-init hindi ka maka-survive. Unless may talagang intentional na magdidilig sa'yo sa panahon na tagtuyot. Ano yung tagtuyot? Yung po yung panahon na parang wala ka nang magawa sa buhay mo, hirap ka na, puro problema,
No? Parang gusto mo nang wakasan ng iyong buhay, pero hindi yan ang disenyo ng Panginoon. We are designed for good works, sabi kanina. No? Inihanda po tayo sa mga mabubuting gawa, sabi po sa Biblia. Amen po. So, yun po yung mga kapatid. Kaya mahalaga na tayo may pinapakinggan at pinagpapasakupan. Pag kayo po'y umatras ng konti, sa Romans 10:14, makikita niyo po doon yung kahalagahan ng may mensahero. Kasi paano daw mananampalataya ang tao kung wala siyang naririnig at paano siya makakakilala kung hindi niya naririnig at nakikilala kung walang mensahero. Napakahalaga mga kapatid, po. Kayo pong mga nandyan, kayo pong nakakapakinig, kayo pong kasama natin ngayon. Ito po yung appointed time to really, God, hayaan po natin ang Panginoon yung mangusap sa inyong mga puso. Ano po? If you take 1 hour, a week for God, sabi nga natin, ito yung para lang hobby na every day, every week. Every week ako yung magbabike, every Sunday ako magbabike, hobby. No po? Pero pag nagbike ka, 1 hour lang ba? Di ba pag nagbabike, hindi naman ganun eh. Matagal. You spend time. Ganun din mga kapatid sa pagpakikinig na salita ng Panginoon. Kailangan natin maunawaan mga kapatid na ang salita ng Panginoon ay hindi po siya pandagdag sa ating bising buhay. Ang salita ng Panginoon ay hindi po siya burdensome. Sa oras na ito mga kapatid, marahil hindi po natin naunawaan. Pero ito po ang bilin ng Panginoon. Ito po ang bilin. Ano po? Through Paul, ito po ang bilin niya sa mga kay Timoteo. No? Ano yung una? Maging guro ka. No? Be a teacher. Po, sabi dito, kaya ikaw Timoteo bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Sino po ang tutulong sa atin? Jesus Christ. Jesus Christ. Through what? Through the Word. Amen. Through the Holy Spirit. Na po, Pastor, paano ako tutulungan? Paano ako tutulungan at tuturuan? Sa maliwanag po yun sa John 14:26, sabi, I will send you a comforter which is the Holy Ghost. Ano po? And He will teach you all things. Ang kailangan lang po natin, matuto tayong umupo, matuto po tayong makinig, matuto po tayong magpasakop sa salita ng Panginoon. Ano po? Feed your spirit. Feed your spirit. Talaga natin ang pag po ang finifeed natin ang ating laman, ang ating reasoning, mga kapatid, manghihina po talaga tayo. That's right. Pero kapag hinahayaan natin na mangusap sa atin ng Panginoon, ang salita ng Diyos, aminin natin na hindi natin kaya baguhin ang ating sarili, mga kapatid. Yung mga books na nababasa natin, it can only modify our behavior. But what really can transform our life is the Bible. Amen. Through the Holy Spirit. Amen? So, number 1 po yan. No? Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaan. So, mga kapatid, tayo po'y nakakarinig, tayo po'y nabe-bless upang maging blessing. Huwag po tayong, number 1 pa lang yun ha, huwag po tayong manatili na tayo lang po'y nakikinig. 3 taon na tayong nakikinig. Ang buhay niyo po, alam niyo ba't kayo nakaupo? Ba't po kayo nakaupo? Kasi nagnanais kayo ng makilala niyo pa ang ating Panginoon. Habang nagnanais po kayo na makilala ang Panginoon, mga kapatid, alalahanin niyo yung dati niyo pong kalagayan at yung kalagayan niyo ngayon. At yung buhay na binago at yung buhay na nagkaroon ng transformation, kahit sa tingin nyo baliwala, mga kapatid, sa tingin ng Panginoon at sa harap ng Panginoon, napakabuti at napakalaki na ng iyong pagbabago. Pwede mo pong i-share ang iyong buhay na ikaw ay dating ganito, ngayon, ito na po ako. Yan dyan po nag-uumpisa, mga kapatid. Ang sinasabi po dito na magturo ka, no? Bilang aking anak sa pananampalataya. Okay? Makapagturo. Ano po? At yung pangalawa ay pagiging number 2 na. Single-minded soldier. Ano ibig sabihin? Pag naunawaan natin yung priority ng isang sundalo, mga kapatid. Di po ba? Sabi, huwag ka nang makihalo doon sa mga hindi mo naman dapat haluan. Dahil ikaw bilang mananampalataya, may mga bagay na dapat po ay hindi na po natin ginagawa. Sabi nga ni Pastora May, focus.
Yan po ang mensahe nung linggo. No po? The Hub of Christ Church. Buksan niyo po yan sa link. No po? The Hub of Christ Church, Parañaque. Yan po ang tinuro nung linggo. No po? Focus and love what you do. Love what Amen. 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 So, sabi po dyan, tama yun eh. Ang sundalo, hindi ka magkakaroon ng resolved mind o resolbadong pag-iisip kung hindi mo mahal. Ang sundalo, di ba, usually, bakit niya itinataya ang kanyang buhay? Dahil, may pagmamahal siya sa kanyang bayan. Ayaw niyang sabi nga ng mga matatanda, maduhagi. Ayan, hinukay ko pa sa baon na maduhagi ang kanyang bayan. At sa kanyang pagmamahal sa bayan, kasabay po nun yung proteksyon na naibibigay sa kanyang pamilya, sa komunidad. Pag ang bawat isa ay nagmamahal sa Diyos, mga kapatid, katulad ng isang pagmamahal ng sundalo sa isang bayan o sa isang bansa, tayo nagmamahal sa Diyos bilang mananampalataya, lahat tayo po ay nagkakaroon ng, gabay o proteksyon o pagpapatibay sa ating mga buhay dahil sa ginagawa ng Panginoon. Dahil saan? Sa pagmamahal. Yun yung, you have to love what you do. Yes. Kailangan po natin. Sabi po, pag daw po tayo nakasimangot, ang veins at ang mga ugat na gumagano sa atin ay maabot ng 1,200. Pero pag daw po tayo palagi nakangiti, 436 lang. So, yung aging ng ating mukha ay hindi po siya napapabilis. Yan, hindi siya napapabilis. So, ano po yung una? Sabi dito, ang bilin ni Pablo kay Timoteo, magturo ka. Pumili ka ng mga tao mapagkakatiwala at sila naman daw po ang magturo. Yan po ay sa 1 and 2 verses 2. No? Sa number 2 natin, sa chapter 2, verse 3 to 5, sulat nyo lamang po para mabasa nyo po. Kailangan daw po makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo. Hindi po tayo masasabing mabuting sundalo kung tayo may takot. At ang takot, alam natin, hindi galing sa Diyos. Ang takot ay galing sa kalaban. Sabi lang sa 2 Timothy 1 verse 7. Na po? Sabi? For God has not given us the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Amen? So, at bilang isang sundalo, number 3, enduring husbandman, no? Sa verse 6 to 13. Sabi po dyan sa Tagalog ko po babasahin, mga kapatid, ha? Sabi po dito, at dapat katulad rin ng masipag na magsasaka, yung pong husbandman. Sa Tagalog po, yan po ay magsasaka. Ngayon ko lang naunawaan, kaya palang tawag sa loob ng UP, pumasok po kayo doon sa Los Baños, may tinatawag na animal husbandry. Ayun. Paghahayupan. Pag-aalaga pa rin. Di ba? Pag-aalaga ng bukid, pag-aalaga ng hayop. Ito po. Yun po palang ibig sabihin noon. Sabi po dito, at dapat katulad rin masipag na magsasaka. Makakapagtanim kaya? Makakapagpatubo kaya ang isang tamad na magsasaka? No? Hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi ng ani? No? Sabi nga po, wag daw natin busalan. Ano po? Ang baka na nagigiik. Ano po? In short, mga kapatid, kailangan nating maunawaan, mga kapatid, na ang mga nagpapagal sa ating mga buhay, ang mga magulang nagpapagal, ang mga nagsasalit, ang mga mensahero nagpapagal, they should be rewarded. Sabi nga sa Bible, double honor for those, no? Those people who are in leadership, na nag-manage daw po ng world, dapat ang ibibigay po natin sa kanila, sa ating mga leaders, ay double honor. Ano po? Amen? So, sabi po dito, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Diyos, sabi, ang lahat ng ito. Ito po yung binabanggit natin kanina. Tingnan niyo po ito, ha. 2 Timothy 2 verse 7, ilagay niyo po yung pwedeng reference nito, yung sinasabi natin kaninang John 14:26. Pastor, paano ko maunawaan po yung mga yan? Ang sabi, maliwanag, sabi ni Pablo, ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Hindi sinabing ang mga. Ang sabi, ang lahat.
Panampalatayanan po natin yan, mga kapatid. Marami po sa atin, mataas ang pinag-aralan. No po? Pero kung hindi po tayo matututong makinig sa salita ng Panginoon at magpasakop sa Kanyang salita at sa Kanyang plano sa ating buhay, we can never find the truth in life. Na kanina nabanggit natin yan, di ba? Sabi, ever learning but has not come to the knowledge of the truth. Hindi, ito mga kababaihan, di ba sabi kanina? Hindi nila natagpuan ang katotohanan ng buhay. Amen. Nandun dyan sa next chapter, Pastor. Oh, praise the Lord. Amen. Kaya, paulit-ulit siya na sinasabi sa atin. Ano po? At ang pang-apat ay yung daw pong pagiging diligent workman. No? Diligent. Pag sinabi nating diligent, mga kapatid, may nakatingin, walang nakatingin. Bilang manggagawa. Ha? Ikaw ay tapat. May nakabantay sa'yo. Walang nakabantay sa'yo. Worker. Ipe-perform mo. No po? Amen? Ang bawat isa, mga kapatid, ang isa sa mga bagay na mararamdaman nyo po, mga kapatid, ay ang isang totoong mananampalataya at ang totoong nag-aaral ng salita ng Panginoon, mga kapatid. Magkakaroon po kayo, madidevelop po sa ating mga puso ang pagmamahal sa mga naliligaw na mga kaluluwa. Mararamdaman nyo po na gusto nyo maya't maya araw-araw kayo nagbabahagi, naghahayag ng salita ng Panginoon upang ang mga taong mga kaharap mo at nakakasama mo kahit saglit. Sa saglit na kayo nagkasama, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, ay nabahagian mo at nakatanggap sa Panginoon. Mahirap naman talaga, Pastor, na maging matuwid. At maging mabait. Diba? Talagang yung mga ugaling makadiyos. Para natin matutunan at maging kaugalian na Amen. ay talagang kailangan magtyaga, Pastor. Okay, bago tayo tumuloy, batiin lang natin yung iba nating mga kasama. Marlene Santos, Balagat, magandang umaga po sa inyo. Cristita Bisnaoy, kumusta na po kayo? Sister, no po? And then, sino pa po? Ate Weng Molera. Yan, magandang umaga po, Ate Weng. Sino pa? Merlina. Sister Sally Raso. Merlina Haum Tubada. And si Sister Sally Raso. Sino pa po? Ate Evelyn Bueng, good morning. Pastora Malu, good morning. Amen. Sabi niya, lifestyle na ang pagkukwento ng mabuting balita. Amen. Praise God. Hindi po siya job. Kundi you consider it as your work na binigay ng Panginoon. Amen. Amen. So tuloy lang natin. Ano po? Sabi nga po dito sa salita ng Panginoon, balikan niyo po yung pagiging diligent worker o yung pagiging tapat na manggagawa. Sabi po dito sa 2 Timothy 2 verse 15, work hard, no? So you can present yourself to God. Tingnan natin sa Tagalog. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya. Yan po ang tamang pamumuhay, mga kapatid. Sa umpisa, no? Sa totoong umpisa, di ba nakakahiya? Totoo yun eh. Teka lang, bubuelo ka pa, di ba? Hinga ka pa. Pero sabi nga ni Pastor Roman, pag po normal na lang, yung paulit-ulit na pagnanasa mo na ikay makapaghayag, paulit-ulit na pagbabasa, paulit na pag-aaral, pakikinig. Makikita mo yan, mga kapatid, dadating ang point, bigla ka na lang magsasalita. Hallelujah! Bigla ka na lang maghahayag na parang pagkatapos mo magsalita, oh Lord, salamat! At hahanap-hanapin mo na yan. Dahil yung kumpiyansa ng Holy Spirit, kumpiyansa ng Panginoon ay naranasan mo. Kaya yung kumpiyansa na naranasan mo, hindi mo talaga kumpiyansa yun eh. Kumpiyansa yun ng banal na Espiritu na pinaranas sa'yo. At yan ang ilagi natin ilalagay sa ating isip. Na ito yung nagagawa ko, nakatatayo, nakapagsasalita dahil sa banal na Espiritu. Amen? So, moving forward, na po, ayan, 5 na tayo. Sa atin daw pong pagsunod, di po ba? Habang ikaw ay sumusunod, ikaw daw po ay nagiging anong tawag doon? Sisidlan. Ikaw daw po ay malinis na sisidlan. Malinis na sisidlan. Dahil ang appetite mo ay nabaling na from sa dating appetite na pangmundo,
No po? Sabi ni Paul, tingnan niyo po sabi po dito, okay, ano daw ba ang kaibahan ng mga gamit sa bahay? Babasahin ko lamang po. Sa Tagalog ko babasahin. Sabi, ginagamit sa verse 20 po mga kapatid. 2 Timothy verse 20. No po? Under po ito ng sanctified vessel. O bilang ikaw. No po? Ay may mga gamit na ginagamit lang. yes. Kapag mayroong special occasion. Occasion. Ayan, basahin natin. Sige. May kwento ako, Pastor. Ano? May lang nga, Sige. sige lang. Normal na kwento. Sige. Dati, meron akong karanasan. Nagpunta ako sa probinsya. Mm. So, siguro dahil bisita, yung mga tao naglabas pa po ng mga special na baso. Galing sa cabinet. Nakaka-relate ba kayo? Nakaka-relate Dito ba kayo? yung mga normal na ginagamit Yeah. ng baso. Oo. So, nilabas Ibang galing klase sa yan. cabinet. Mga antik na baso. Pastor, hindi hinugasan. Hallelujah. Pag inom ko ng soft drink, Amoy ipis. amoy ipis. So, hindi pala porke magandang sisidlan, ay malinis. So, yan O yung ang makintab-kintab. mahalagang example. Yan. Kasi nga, hindi nagagamit. Pag hindi nagagamit, hindi nalilinis. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Huwag kang amoy ipis. Pag ang iyong kakayanan, no po, ay nandyan lang nakaimbak, no? Hindi nagagamit, ay sayang syempre. Sabi nga, sa karanasan ng aking may bahay, ay nag-amoy ipis tuloy kasi hindi nagagamit. Ganun din po sa ating buhay, mga kapatid. Sabi po dito, ang taong ginagamit sa mahalagang okasyon ang mga kasangkapang yari sa ginto at pila. Our life, mga kapatid, our life is not life of stagnant. Our life is life of synergy, life of kinetic energy. No po? Alam niyo po yung potential, di ba? Tsaka kinetic, konting science lang mahal. Pag potential, nandyan yung kakayanan, energy nandyan yung at energy, rest. pero hindi nagagamit. At rest. Pero yung kinetic energy, Energy in motion. Ito yung energy in work. So, mamimili ka ngayong umaga pa lang. Ikaw ba ay energy, potential energy, o kinetic energy? Sige nga po. Sabihin nga po natin, i-declare natin dyan sa ating mga komento, I am a kinetic energy or a dynamic being. Yun pong ibig sabihin nun. Dynamo. Dunamis, sabi nga. No po? Dunamis power. Dunamis power. No po? Amen? Hello po sa, ayan, sabi ni Kuya Larry Bautista. Sabi ni Kuya Larry Bautista, ang taong walang Diyos, madilim ang buhay. Amen. Kasi walang liwanag nga. Ate Judy Vergara, magandang umaga po. Amen. Ano po? And welcome po sa aking pinsan. Ano po? Kay Doc Bimbo Salva. Siya po ay dentist. Ano po? Sa side ng aking lola. Bim, tagal natin hindi nakikita. Okay, welcome, pinsan. Okay? Welcome, pinsan. Amen. Galing ni Lord. No? Amen. And then, sabi ni Pastor Malu, kaya amoy ipis kasi nakatago lang. At saka hindi hinugasan. Yun. Tubig. Kasi diba habang ginagamit ka ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay tubig. Amen. Habang tayo po ginagamit ng Panginoon, mapapansin niya mga kapatid, yung mga dating maruming, matalas at magaspang na ugali, hinugasan ng Panginoon. Yung matabil na bibig, pinuhugasan ng Panginoon. Ano po? Yung ating buhay, nililinis ng Panginoon. Yan po yung ibig sabihin. Yung Holy Spirit ang nililinis. Amen. Sabi ni Ate Yogi, Amen. Nasa eskaparate po ang mga gamit na pang bisita. Amen. Yan. Pero dapat, tandaan natin, dapat po ay may preparasyon bago gamitin. Ano po? Amen. I am a kinetic energy. Hallelujah. Si Kuya Kenny from Iligan, maayong buntag diha, bye. Ayo-ayo lang. Maayong buntag, pastor. Ayan. Maayong buntag pod. Ayan. And Carol, Tanay Carol, ano kaya? Declare natin, I am an energy in motion. Huwag tayong pumayag na mapigilan tayo ng takot, mapigilan tayo ng sama ng loob, mapigilan tayo ng mga sinasabi ng ibang tao. No. Go back to the Word. Go back to the Word. Palagi sinasabi sa atin ng ating mahal na pastor yan. Go back to the Word and the Word will teach you.
na po, minsan wala talagang tao magsasalita sa atin, pero kung tayo po makikinig ng salita ng Panginoon, na po, tayo po'y tuturuan. At yung pang-anim, mga kapatid, mahinahong lingkod. No? Chapter 2, 2 Timothy, chapter 2, verses 24 to 26. Babasahin ko lamang po sa Tagalog. Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away. Tapos na ang pakikipag-away, mga kapatid. Kundi mabait sa lahat, marunong magturo at mapagtimpi. Kasi mga kapatid, mahalaga po sa atin na nakakapakinig na ng salita ng Panginoon. Isa po sa manifestasyon na ikaw talaga po yung nagmamature sa spirit, iiwasan mo na ang pakikipagtalo at pakikipag-away. Mas magfo-focus ka, sino ba ang handang makinig sa akin kaysa makipagtalo ako sa tao na ito, na hindi naman nakikinig at hindi handa. Yan ang ipanalangin po natin sa araw-araw. Verse 25, kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa Kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Di ba tama po yun? May sinasabi sa Biblia na ang Panginoon ay hindi nagiging maramot o mabagal. Bagkos ang Kanya pong pag-hold ng blessing papunta sa iyo ay binibigyan tayo ng pagkakataong makapag-repent o makapag-ayos ng ating mga buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, ang Diyos ng masinop. Hindi niya ibibigay ang isang bagay sa atin kung alam niyang ito'y mapapariwara o masasayang. At huwag sasama ang loob natin, mga kapatid, kung ang ating pong mga hinihiling ay hindi ibinibigay ng Panginoon. Sabi nga po, when God answers prayer, it's God's direction. But when He holds or withholds to answer your prayer, it's for your protection. Amen? God's plan is the best plan. Wala na po tayong masasabi pa, mga kapatid. Alam nyo at alam ko, alam nating lahat ang kabutihan ng Panginoon sa Diyos natin, sa buhay natin. Amen? Mahinahon sa pagtutuwid dahil ito daw po pwedeng gamitin pagkakataon upang sila makapagbago. Amen? It's not about us. It's about them that needs change. Tayo, mga kapatid, huwag natin personalin. Pag ayaw makinig, ayaw sumunod. Once we dispense o once na na-share na natin ang salita ng Panginoon, let the Holy Spirit work. Nagawa na natin yung ating trabaho, let the Holy Spirit work. Ang pagiging patuloy natin trabaho na lang sa kanila, anyayaan sila, ngitian sila at bahagian ng salita ng Panginoon, imbitahan sa church, imbitahan sa Bible study, imbitahan sa big group. Kalimutan niyo yung paghindi nila. Kalimutan niyo yung pagtatago nila. Ganun po talaga ang manggagawa ng Panginoon. May kahinahunan sa ating mga puso. At yung sumunod, mga kapatid, may dalawang topic pa po dito. Sa chapter 3. Ano po? Sa chapter 3, may tinatawag po na ito daw po yung panahon na kung saan dadami daw po ang mga taong mapagmahal sa sarili. At pagdating po sa verse 10 ng chapter 3 verse 1 to 9, sinasabi po doon ang mga, tingnan niyo po, ito yung binasa natin kanina, no? Umagang-umaga, ang bigat sa dibdib, no? Perilous times. Yan. This is what they call difficult times. Pag sinabi natin perilous time, delikadong panahon. Kaya maging maingat tayo. Wild, perilous. Okay. Kaya alam nyo, consistent po yung instruction ng spiritual father. Pastor, dyan mo makikita. I-relate ko lang, para makita nila yung flow. Si Pastor Dong, sinabihan ng kanyang spiritual father, si Pastor Hangil, sabi, tayo nag-aaral, tayo'y pinapalakas natin ang mga big group, ang mga family household, not because just to study the Word of God, but to prepare. Tandaan niyo ito, mga kapatid, sa inyo pong nakikinig, kung totoong gusto niyo ng protection, not only the insurance you can buy. Kung gusto natin talaga ng protection sa ating susunod na henerasyon, ano sabi? Ang pag-aaral daw po ng salita, ang pag-attend natin sa mga big group, ang pag-participate natin para mapalakas ang household, ang ating mga churches. Dadating daw po kasi ang panahon na tayo hindi na natin ma-perform publicly ang ating faith.
So sabi po ng spiritual father ng ating senior pastor, ng ating ama sa pananampalataya, si Pastor Dong, inihahanda ang pamilya sa panahon ng persecution. Dadating ang panahon. Katulad ngayon, alam niyo kung hindi po naaawat ang mga iba't ibang mga law na ipinapasa, mag-uumpisa ng maharas ang mga Christians. Meron naman na, nagaganap na yan, Pastor. Yun nga po nangyayari na ngayon. Nahaharas ang mga Christians. Ang paghihingi ng another gender, dalawa lang naman talaga ang gender, na parang ang pakiramdam ng humihingi ay dapat karapatan ko to. Ibalik natin sa original design. Ano ba yung right? Ano ba yung tama na ipatupad sa ating mga buhay? Common sense. Kaya napakahalaga, Pastor, lahat nung diniscuss mo kanina sa chapter 2. Applicable yan dyan sa chapter 3. Amen. Makita niyo, Pastor, ang Bible, no? Ang tanda na ng Bible. 2,000 years ago. Old Testament, higit pa. 'Di ba? Pero applicable pa rin. Parang yung binabasa mo nagaganap ngayon. 'Di ba? Tama. So, talagang yung ating pagsunod, yung ating pagiging persevering, yung ating pagiging mahinahon, lahat yan applicable sa babasahin mo naman sa chapter 3. Yung nagaganap na perilous times, di ba? Tingnan niyo po, hindi ko na po babasahin lahat, pero makita niyo po, no? 19 characteristics yan, Pastor. Grabe, hindi lang yan. Tingnan niyo po, masuwahin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila. Malupit, walang awa. Pastor, ano na yan? Lahat yan. This is the cultural climate of today, which is the last days. Yan. Alam niyo ba lagi natin sinasabi, nung panahon natin ganito, ganito. Diba? Lagi, bakit nung panahon natin, ang mga kabataan, ganito? Bakit ngayon yung mga kabataan, ganito na? Nangyayari na to. Amen. Tama. Nangyayari ngayon. Nangyayari na. That's where apostasy. Apostasy meaning rebellion, abandonment of faith. No po? At ito po'y pagtalikod sa iyong pinananampalataya natin. Men will be lovers of themselves. Okay. Kasi naman, Pastor, yung panahon ngayon, yung panahon ng self, di ba? Selfie. Facebook. Ngayon, bilang pagtatapos, ano po ang habilin ni Paul kay Timoteo? Kung dadating ang apostasy, from the Greek word apostasia, meaning pag-abandon sa iyong pananampalataya. Ang habilin ni Paul mula sa chapter 3 verse 10 papuntang 16. Sabi po diyan, ang totoo, lahat ng nagnanais na namumuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So mga fellow Christians, when we accepted Christ and we live with Christ, hindi po talaga mahihiwalay ang pag-uusig o persecutions. Even in our own family, kasama po yan. Ang mahalaga, mga kapatid, mayroon pong pagpapatibay, pagpapatining, ang banal na spirito sa ating mga buhay. Amen. Amen? Sabi dito, ngunit ikaw, sabi kay Timothy, sabi ni Paul, verse 15 ng chapter 3. Mula, sabi umpisahan ko po sa verse 14, ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga bagay na natutunan mo na at pinanaligan mo na dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. Mga kapatid, ang mga bagay na ating natutunan at ating narinig, panindigan natin, isabuhay natin. Amen. Ituro natin sa ating mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay po. Ituro natin sa ating mga anak. At sabi dito, pinapaalala kay Timoteo, mula sa pagkabata, kaya mahalaga mga kapatid na bata pa lang. Dahil si Timoteo, nung nakilala po siya ni Paul, siya po ay around 15 to 16. O ganun, mas bata pa po. Kaya sabi niya dito, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na nakapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Wala ka ibang pwedeng pananampalataya. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And that's Jesus Christ, mga kapatid. Walang iba na provision ang Panginoon for our salvation. It's only Jesus Christ, mga kapatid.
para maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. We are designed for good works, mabubuting gawa at naglilingkod sa Diyos. So, paano mo i-confront ang apostasy? Paano mo i-confront ang pagtalikod sa pananampalataya? Anong sabi? Magpatuloy ka sa iyong mga narinig. Magpatuloy ka sa iyong mga natutunan, sa iyong kinalakihan. Mahubog ka, magpalakas ka, maghanda ka. It's not about what your neighbor said or what your friend said. Pag po tayo nagkakaroon ng problema at hindi mo kayang ipaliwanag, huwag po kayong pumunta sa kaibigan o sa inyong kapitbahay. Mga kapatid, ang unang-una niyong gawin, you pray. Go back to your Creator. Go back to your Creator. Go back to the person God gave to you. Sino yan sa Jeremiah 3:15? I will give you a shepherd or a pastor o yung mga church leaders natin. Okay po? So mga kapatid, yan po ang ating conclusion. Magpatuloy po tayo. No? Sa mga bagay na natutunan mo at pinanaligan mo dahil alam mo kung kanino mo ito natutunan. At ito yung natutunan natin sa ating Panginoong Yesus. Thank you, Lord. Amen? Thank you, Lord. So, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Salamat po, God. Amen. Salamat po sa Pray mo iyong na namin. salita. Yes, Lord. Salamat po sa pag-ibig mo, God. Amen. Salamat po sa mga paalala mo. Yes, Lord. Salamat po, Holy Spirit. Kasama ka namin sa kalagitnaan ng magulong mundo. Sa kalagitnaan ng kaguluhan sa mundong ito, sa bansang ito, Panginoon, sinasamahan mo kami. Nire-reassure mo kami, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ikaw ang maaasahan namin, Diyos, Panginoon. Na laging nariyan, di mo kami iiwanan. Ikaw ang aming tagapagligtas. My provider, my rock, my strength. Salamat at pinabago mo po ang aming mga isip at puso. Salamat at nililinis mo kami. Thank you for justifying us, sanctifying us, renewing us. Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kinagamit mo kami, Panginoon, sa iyong kaharian. Tinilalayo mo kami sa kaguluhan ng mundong ito. Salamat, Panginoon, sa paghahanda mo sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Amen. Sa pagpapalakas mo sa aming espiritu sa katotohanan. Lord God, bigyan mo po kami ng pagmamahal sa katotohanan. Bigyan mo po kami ng kaliwanagan ng pag-iisip upang makita namin alin ang katotohanan at alin ang deception, O God. Ang daming nanduloko ngayon, Lord. Ang daming nanliling lang ngayon, Lord. Huwag mo kaming isama sa mga naluloko at naliling lang. Bigyan mo kami, Panginoon, ng katalinuhan na nanggagaling sa iyo. Bigyan mo kami ng kahinahunan na nanggagaling sa iyo sa araw-araw. Pagpalain mo po kami, Panginoon, ng iyong grasya. Huwag mong hayaan na kapusin kami sa grasya mo, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa sa araw-araw. Lord, iligtas mo po kami sa lahat ng kapahamakan. Ligtas mo po aming bansa, Panginoon, sa kapahamakan. Lord, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang Diyos ng lahat ng mga kababayan namin, ng mga Pilipino. Bigyan mo po ng linaw pag-iisip ng mga kababayan namin, Panginoon, upang makita ang katotohanan sa gitna ng kaguluhang nagaganap ngayon, Panginoon. Yung mga impeachment na yan, yung kampanya na yan, eleksyon na yan. There is much division in this world right now. There is much deception in this world right now. Nangyayari na po ito, Panginoon. Amen. Nangyayari na po ito. Many will be lovers of themselves. Yes, Lord. They will be cold and they will not know how to love. Amen. Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon. Huwag mo po kami iiwanan. Lalo ng aming mga mahal sa buhay, Amen. Panginoon. Jesus' name. Set us apart. We are yours, Lord God. Amen. Kilalanin mo po kami. Hawakan mo po kami. Jesus. Isama mo po kami, Panginoon, sa iyong muling pagbabalik. Isama mo kami, Panginoon. Amen. At lahat ng aming mga mahal sa buhay. Ilayo mo po kami sa matinding paghihirap na magaganap, Panginoon. Sa iyong pagbabalik, Panginoon.
Thank you for the household of faith. Thank you for the family in the faith that you have given us, O God. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for opening our eyes, Amen. our senses to your kingdom. Gamitin mo lamang kami, Panginoon, upang ihayag ang iyong mga salita at mabuting balita sa lahat ng makikinig. Jesus. All this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. In behalf of our senior pastors, ating mga magulang, Pastor Dang, Pastor May, nag-iiwan po kami sa inyo ng mapayapang umaga at very productive na maghapon. Ingatan po tayong lahat ng Panginoon. God bless everyone. Ano po? Bukas magkita-kita po tayo ulit. Ano po? 5 o'clock. Ano po? Mamaya, mayroon pa rin ulit ang kape at pandesal. Ano po? Ingatan po kayong lahat. Ano po? Napapunta dyan sa ating kape at pandesal. Praise God. Bye-bye. God bless.